Magandang araw sa inyo lahat mga boss. So welcome back sa ating munting channel, no. So meron tayong gagawin ngayon. May tanggap tayo na isang TCL. Ano model nito? Ito pala yung kanyang model. So model niya is ayan, TCL 50C725, no. Then yung problema nito, kalain mo na paano yung problema kasi meron siyang pasalit-salit na glitching sa kanyang screen. Hindi naman siya palaging andyan, pero may pagkakataon na merong mag-glitch yung kanyang screen, parang flicker konti, no. So pakita natin, papowerin ko lang muna. Saan yung power dito? So kailangan pala natin yung remote niya. Sandali lang, kuha tayo ng remote. So ito, may remote na tayo, no. Ayan, pang testing natin. Ayan, Wayo yung brand from online dito, TCL. Pang testing lang natin. Papowerin ko lang. Tingnan natin kung bukas pa yung backlight niya. So bumukas yung backlight niya. So angat natin yung unit natin. So yan, labas naman lang ng TCL. Unang start up niya, nung pagdating dito, meron po siyang glitch at saka nagbo-bar lines po yung kanyang logo dyan, makikita natin. So ngayon, pinatanda natin ng nakapahinga siya kasi hindi tayo absent tayo kahapon. So nawala na yung kanyang parang glitch at saka fine lines. So tingnan natin kung makikita ba natin yung glitch niya. Ayun, oh. Ayan, dito. Tingnan natin. Ayun, oh. Kita niyo ba yung glitch niya? Ayan, di ba? May glitch yung kanyang screen. Medyo bother siya konti kung nanonood ka nito. Kasi ayan, oh. Parang kumikirap ba, parang nagbi-blink. Kita niyo ba? Ayan, kitang-kita ko dito sa pero sa camera, iwan ko lang kung kita ba yun yung kanyang glitch. Ayun, oh. Ayan, tutok natin. Ayun, kita nyo ba yung glitch nya? Layo natin na konti. Ayun, oh. Yan yung kanyang problema. Ayun, meron siyang glitching. Ayan. Ayun, oh. So ito yung kanyang problema, glitching screen. So meron siyang konting clicker. And then ginawa ko dito is syempre nag-isolate tayo, di ba? So kinuha natin una dito sa may left. So nung tinest natin, parang mapipidawi yung kanyang logo ng TCL, tapos mawawala siya bigla. So lipat ako sa may right side, tapos kinabit ulit natin yung left. So ganun pa rin, parang mapipidawi yung kanyang TCL logo, tapos wala ng display. So nung madinig ko, meron parang tawag doon, parang may tunog yung kanyang power supply. So nakita ko dito, ayun, Bluetooth pala yung kanyang kapasitor. So kung dito yung nagkakamali, 12 volts po yan. Supply po natin 12 volts na magsusupply sa may, tingnan natin kung tama ba tayo. Ayan, 12 volts ba yan? Or 5 volts. Supply po yan ng ating mainboard. So gawin natin nito, bago tayo mag troubleshoot sa kanyang panel, uunahin muna natin yung kanyang Bluetooth kapasitor, oh. Kasi kung may pagkataon din na ganito yung problema, maapektuhan yung display ng screen kapag kulang yung kanyang filtering, lalo kapag may problema sa kanyang kapasitor. So parang 5 volts yan ata, kasi 16 volts yung hindi makita, 16 volts yung kanyang over voltage, no? 1000 UF over 16 ata yan. So palitan muna natin yan, tingnan natin kung mawala ba yung kanyang glitch dun sa kanyang screen. So dito, tanggal na po natin yung kanyang power supply. So dito makikita natin yung kanyang kapasitor. Bali yung value ng kapasitor is 1000 UF over 16 na ayan. So dito pala. So naka-parallel pala yung tatlong 1000 UF over 16 volts. Ayan, oh. So dito natin yung kanyang positive side, papasok po yun dito sa ating 12 volts supply. Ito yung 12 volts yung kanyang level, oh. Ito siya. Ayan. 12 volts yung papasukan niya dito. Kita ba? Ayan. 12 volts pala yung kanyang papasukan. So, gawin natin dito, lalakihan siguro natin ng konti yan. Ng over voltage from 1000 UF over 16, gawin natin 1000 UF over 25. Kasi kadalasan sa mga power supply is pag 12 volt supply is nasa mga 25 to 35 over voltage niya. Pero ito 16 lang, kaya siguro bumigay. Pambihira tong kumpanya na to.
So kung meron tayong for 25, over 25, yun gagamitin natin. Kung wala, yung 35 volts na lang siguro. So hanap muna tayo tapos palitan natin. So ito, continue tayo mga boss, no? Pansin nyo, wala na po yung kanyang parang glitch or kunting flicker sa screen, no, na medyo bother sa mata kung panonood. Tingnan nyo naman. Ayan, no? Tingnan nyo, wala na siyang glitch, diba? Or kunting flick, parang blink pa na eye na problema. Na parang ano siya, glitch, pasalin-salit lang yung kanyang glitching. So ngayon wala na siya, diba? Yan, sa camera po yan yung mga parang ano dyan, distorban sa screen. Pero kanina yung glitch na nakita natin, wala na siya, diba? So okay na siya. So test pa rin natin ito ng mga ilang oras kung hindi na ba talaga babalik yung problema. So ginawa pala natin dito is nagpalit po tayo ng capacitor. Yan, o, yan yung bago nating palit. Tapos ito naman yung kanya mga sira. So value nito is 1000/16. So ang pinalit natin is wala kasi tayong 1000/25 or 35. Hindi pa tayo nakapag-order. Yung sa atin is 470/25 kasi yun yung pinaka-common. So yun yung pinalit natin dito. Kasi yung kadalasang mga supply na mga supply na spare natin, tinignan ko yung kanyang filter sa kanyang 12 volt supply, 470/25 lang. So ito kakaiba 1,000. So iwan ko lang sa sa manufacturer, pero ginaya lang natin yung 470 kasi yun kadalasan mga dalawang power supply yung tinignan natin. 470 yung gamit over 25. So pwede yan siguro dito. So try natin dito. So okay naman, hindi naman siya mainit, oh. Ayan. So bibili pa tayo ng 1,000 UF/25 or 35. Ito 470 yung kinabit natin, yan 470 po yan. Ito ba yung number? Yan 470/25 yung kinabit natin, no? So pwede yan kasi yan yung mga kadalasan ginagamit ng mga ibang power supply na supply sa my 12 volts line. So angat natin ulit kung wala na ba talagang problema, wala na ba talaga yung glitch na nakita natin kanina. Ayan. So tingnan nyo kung wala na ba siyang glitch or flick sa kanyang screen. Ayun, di ba? Wala na siya. Ayan. So nandito lang yung video natin mga paps. Maraming salamat sa mga tiyagang nanonood, no? May God be with us always. This is your service, the technician. See you in our next video. Bye bye.